ay meron nung inilabas na reaksyon si dating senador at ngayon po ay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ang kanyang reaksyon, ang sabi niya, can the INC, ito pula, yung una, as a nation and a state, bilang bansa at isang estado, we will incur, tayo daw po ay magkakaroon ng very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Ang ibig sabihin nun ay magkakaroon daw ho tayo ng hindi maganda o mapaminsalang mga pangyayari kung susundin natin yung lohika ng ginanap na rally. Talaga naman, oo. Are we prepared? Eto na. Handa daw ba tayo and ready to face the long-term consequences of that INC move? Handa ba tayong harapin ang anumang resulta nitong ginawa na mas pangmahabahang consequence ng INC move? Parang sa tanong niya ito ay hindi kailangan ng sagutin. Parang ini-imply niya na una, may masamang epekto ito sa bansa. Pangalawa, long term. At hindi handa ang Pilipino para ito ay mangyari sa atin. Baka nga hindi tayo handa sa kapayapaan at sa pagkakaisa. Baka yan ang gusto niya sabihin. Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend any of its provision? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or group of person? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Ang problema, sa kaya nakuha ni Enrile na gusto nating baguhin ang konstitusyon. Gusto natin na salungain ang rule of law. Hinala ko lang. Siguro dahil medyo may edad na si Enrile, baka ang naisip niya ay noong 1986. O naalala niyo, yung 1986 nagkaroon ng rally sa EDSA. At doon ay sinalungat nilang saligang batas. Hindi ba? Tinanggal nga nilang yung Constitution Pinalitan ng Freedom Constitution. Baka yun ang naisip niya na gusto natin na palitan ng Constitution. Unang-una, wala pong ganon. Manong Johnny, walang ganon na ang layunin ng pagtitipon ay i-amend ang Constitution o hindi nasundin ang rule of law. Napakalinaw naman, title pa lang, National Rally for Peace. Ang katunayan, mismo ang presidente ay natuwa dun sa rally. Pati ng Vice President, pati ng Senate President. Mukhang meron lang hindi isang natutuwa Anong sagot ng Malacanang? Sinabi mo nila, tama si Enrile, oo. Mapanganib nga yung ginawa ng INC. Samantala, eto na yung reaksyon ng Malacanang doon sa sinasabi ni Enrile na yung rally ng INC na yan ay merong hindi magandang epekto yan na pangmatagalan. Kaya ba ng Pilipinas yan? Hindi ko na maintindihan. Ano kaya ang epektong hindi maganda? Di ba? Nagsulong ka ng kapayapaan, ng pagkakaisa, may hindi magandang epekto. Sabi ng presidente, ayos yan. Sabi ng vice president, salamat. Sabi ng mga senador, maganda yan. Ano kayang... Eto, ang sabi ho ng Malacanang. Executive Secretary Lucas Bersamin stressed that the President has always nurtured a culture of open ventilation of ideas within the Cabinet. Ang sabi niya ay ang Pangulo naman open sa iba't ibang idea sa gabinete. Yang sinasabi ni Enrile na yan ay isa lang yan sa mga maraming ideya. In this way, policy making is enriched. Mas nagiging maganda daw ang paggawa ng mga policy by diverse views, iba't ibang mga pananaw, resulting in decisions distilled from a wealth
of varied experiences, different disciplines, and special expertise of those who contribute. It is in this spirit that Secretary Enrile came forward with his views. Ay ginagalang nila yung, siguro dahil naman legal counsel at medyo may edad na, okay lang, hindi naman nila sinansala si Enrile at inopen lang nila. Pero eto ang tanong, naniwala ba ang Malacanang, ang Pangulo, na mayroong masamang epekto yung rally ng Iglesia ni Cristo? Na ito ay may pangmatagalang hindi magandang epekto na hindi handang harapin ng mga Pilipino? Eto ang sagot. Nonetheless, eto pa. While Enrile's thought may carry weight and are always valued, his views are one of many that the President seriously consider. Nonetheless, eto na, the President's stand on the issue concerned remains unchanged. O hindi ho nagbabago ang pananaw ng Pangulo. At yan hong pananaw na yan lang naman ang sinuportahan ng rally dahil sabi ng Pangulo, walang magandang epekto ang impeachment sa kahit sinong Pilipino. Saan ba nagsimula yan? Ano ba yung stand na yun? Ha? Yung the President stand on this issue concerned remains unchanged. Alin ba yung hindi nagbagong yon? Eto, ulitin natin. Ito ang posisyon ng Pangulo sa impeachment na sinabi lang natin na naniniwala tayong hindi nga maganda yan sa bawat Pilipino. Kaya kailangan magkasundo tayo, magkaroon ng kapayapaan. Pakinggan ho natin muli para malinawan ng pilit na hindi isinasali itong statement ng Pangulo. Ang tinuturo lang yung rally. Pakinggan po natin muli. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Posisyon ng Presidente noon at ngayon at hindi nagbago yan. Kahit pa sinabi ni Enrile na kanyang legal counsel na naku, masama yan. Yung paano naging masama? Presidente mismo may sabi, di ba? O hindi ba, mga babayan? Dapat siguro sila mag-usap. Pero balagay ko, nag-usap na nga At nalaman na nga ng Pangulo, yung stand ni Enrile tungkol sa issue, ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay hindi nagbago yung posisyon ng Pangulo. So, walang bearing. Ha? Hindi pinaniwalaan yung sinasabi ni Enrile na mapanganib yan. Hindi handa ang Pilipinas. Siguro naisip niya yung nangyari noong 1986. Kasi kung minsan pagka medyo nagkakaedad, nagkakahalo-halo na yung memory. Naisip niya siguro yung ang daming rally noong 1986, nakita niya na hindi naman maganda ang epekto, pangmatagalan, di ba? Nagkaroon tayo ng brownout noong araw na yon, di ba? Noong panahon na yon, mahabang panahon, napabayaan ng agrikultura. Hanggang ngayon, mahal ng singil sa kuryente, nagmahala ng presyo ng bilihin, baka yung sumaksak sa utak niya Kaya naisip niya na, rally, hindi maganda yan. Magkaiba ho kasi yung 1986 sa 2025 rally. Ha? Yung panahon ninyo, nung ginawa niyo yung rally, nilabag niyo yung saligang batas. Tinanggal niyo nga yung presidente noon, di ba? Ang rally ngayon ay kaiba, kabalintonaan, kabaligtaran. Ito gusto magkasundo, magpatuloy ang magandang pamamahala. Hindi ho ba? Nagkaintindihan na tayo. Ayos. Naku, naubusan ako ng oras. Babasahin ko sana yung isang article. Siguro pasadahan ko lang na maikli, ha? Ito pong lumabas din sa The Manila Times. A loud and clear message. Nalathala ngayong araw na ito. Editorial board po ito ng Manila Times. On Monday, the Iglesia ni Cristo gathered at Luneta Park for what the church billed as National Rally for Peace and Unity. We are pleased that this is in fact exactly what the event turned out to be.
And we believe that it is a clear, compelling message to the nation's leadership. Ang sabi dito, yung National Rally for Peace and Unity, natapos yun na yun nga ang nangyari. Naging mapayapa at naipakita ang pagkakaisa. At dapat daw, yan ay maging mensahe, makitang mensahe ng liderato ng pamahalaan. Ay, dapat nga, di ba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Kadaming tao. Ha? Iba't ibang venue, 13 venue, kay lalaking mga venue at napuno ng mga tao, payapa. Dumating ng maayos, lumisa ng maayos. Dahil lang sinusulong kapayapaan, pagkakaisa ng bansa. Paano mo nasasabing, nakakatakot yan? Saan kayo nakakita ng kapayapaan at pagkakaisa na nakakatakot ang resulta at hindi maganda sa Pilipinas? Ewan ko na lang kung baka nga nagkahalo-halo na ng memorya, di ba? Parang computer. Ayan, o, tingnan nyo, yung mga tao na yan, o, kumakaway. Nagsasabing magkaisa tayo, magkasundo tayo. Hindi ba? Baka pag nakita nga ng ibang bansa, kainggitan, hindi ba? Na kaya pala ng mga Pilipino na magkaisa, magkasundo para isulong ang kapayapaan. Eh, yung ilang kasing grupo ay ewan ko kung kapag kasi yung iba ay dinapuan na ng inggit sa katawan, ako, napakasama ho yan. Ha? Napakasama ng maiinggit ka sa iba. Mabuti yung iba ay nagpahayag ng paghanga. No? Wala ho kasi ako dyan sa venue dahil nandito kami sa studio. Kakaiba ho talaga pagka ganyan, may mga grupong nakakagawa ng ganyan. Halimbawa, hindi kami. Ginawa ninyo yan, maayos, mapayapa, isinusulong nyo, maganda. Ako, suportado kayo. Baka nga kaming lahat, susuporta din sa inyo. Hindi ba? Sino naman ang ayaw ng ganyan? Pagka ayaw nyo yan, baka ang gusto nyo gulo.